Good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. This is Bike Builds PH. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe at i-click na rin yung notification bell. And then again, this is episode 5 ng ating rebuild series kay Chichay. Roll intro. Let's go! So yun na nga mga kabiker, ito yung episode 5 ng ating rebuild series kay Chichay. At peace sa inyong lahat dyan kung medyo meron tayong delay sa pag-upload kasi yun na nga, nag-order pa tayo ng mga hand lathe bolts galing kay Papa JC. Meron din tayong mga orders galing sa Shopee at medyo matagal dumating yung mga orders natin galing kay Shopee. Pero naging sulit naman. Meron tayong DIY na isi-share sa inyo ngayon mga kabiker. At eto sa harap nyo is yung ating MTV shifter na pang Wave 125 na fit din sa ating Nice 125. At yun, isi-share ko lang kung bakit single shifter ako. Yung tinatawag nating rear set. Kasi ako ay matangkad at kung gagamit ako ng stock, yung alloy na stock footrest tsaka brake pedal, is yung tuhod ko is tutukod dun sa mismong handlebar ko. So mas minabuti ko na lang at mas preferred ko rin as builder at tsaka owner sa aking unit na mag rear shifter na lang ako compared to stock na alloy ng MTV. So depende na yun sa builder mga kabiker. Di yan ibig sabihin na pag naka rear set is drag bike na agad, o pag stock footrest yun lang talaga ang tama. So preference niyan ng owner tsaka ng builder sa pagkakaalam ko mga kabiker. So comment nyo dyan kung tama ba yung sinasabi ko o mali. Pero yun na nga, sa pagkakaalam ko okay lang yung naka rear set or single shifter, at okay din yung naka alloy na stock footrest. So yan mga kabiker, unang-una is i-share ko muna sa inyo yung ginawa kong DIY dito sa ating brake rod. Ito is tension rod talaga to mga kabiker na +2. So ito yung kasama niyang mga ulo. Yan. So yung tension rod mga kabiker is originally 8mm yan. 8mm ito. At meron tayong ginawang parang malupet. Kumbaga parang DIY talaga. Ewan ko lang kung meron na ding nakaisip. Pero yun, kasi sobrang sayang din kung ibibenta natin to. At kesa naman mabenta, gagamitin na lang natin. At medyo kamahalan din yung magpagawa ng hand lathe na brake rod. So ngayon mga kabiker is isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung DIY natin na brake rod na naging fit naman para sa ating rear set tsaka sa ating malupitang brake panel na ipapakita ko sa inyo sa episode 6. So ayun na nga mga kabiker, etong brake rod natin is originally 8mm yan. Yan. So kung naalala nyo at kung alam nyo yung anong tawag dun, yung brake arm natin is talagang 6mm lang yun. So paano nga ba natin nagawa na maging 6mm itong butas na 8mm? So, unang-una, naghanap ako sa Shopee mga kabiker. Neto, ito ay 8mm na thread sa labas. Pero sa loob, meron din siyang thread na pang 6mm. So, para ma-convert natin from 8mm to 6mm. At ito yung proof niya mga kabiker na mag-fit siya sa 6mm. Yan. 6mm. Tapos ito is 8mm. At papakita ko rin sa inyo na proof na ito ay 8mm. At fit din sa 8mm thread. Ito ay
8mm thread. Yan. Kumbaga, ito yung ginamit ko sa loob. Inilagay ko dito para maging okay na 6mm yung gagamitin natin. So, eto mga kabiker is nakita ko lang sa Shopee. So, sobrang thankful tayo na meron tayong Shopee. So, ang ginawa ko mga kabiker is yung isang end ng ating brake rod, is nilagyan ko ng converter na para maging 6mm. So, dito yon. Ito. Yan. Meron na sa loob. So, etong end na ito mga kabiker, dito ko ilalagay yung side ng brake arm. So, ito yung pang hulihan sa likod, papunta sa brake panel natin mga kabiker. Dito naman sa harap mga kabiker, paano ko ginawa na yung ganito, which is 6mm, is magiging fit sa 8mm. So, naganap ulit tayo sa Shopee mga kabiker at ito yung nakita natin. Ito. So, 8mm, tapos ito 6mm na thread. So, sobrang ganda to mga kabiker, stainless. At ulit, salamat Shopee. So, gagawin natin mga kabiker is ito, ilalagay natin dito. Tapos, meron tayong pinagawa kay Papa JC na hand lathe, na spacer. Ito, at meron din tayong malupitang hand lathe na nut. Ayan. So, halos magka-same siya ng design yung ating nut natin na 6mm. So, dapat lang natin i-align para somehow the same yung design niya dito mga kabiker. So, ang kakalabasan nito mga kabiker is ilalagay ko to. Yan. Tapos, etong spacer, tsaka etong ulo. Tapos, dito naman sa hulihan mga kabiker, is meron na tayong 6mm na mataas na thread o bolt. Hindi naman to bolt kasi walang ulo. At meron din tayong stainless na nut. So, bakit stainless dito na banda? Kasi pag ito yung gagamitin natin, makaklaro na hindi siya dugtong. While ito naman is somehow the same siya ng size dito sa hulihan. So, hindi maging pangit yung kanyang design. So, next clip mga kabiker is ipapakita ko sa inyo yung kabuuhan ng ating DIY na brake rod o tension rod convert to brake rod mga kabiker. Let's go! So, eto na siya mga kabiker. Hindi nyo aakalain na DIY ito. So, ulit, eto, nabili natin to sa Shopee. Ito, tapos etong dalawa, tsaka tong nut is pinagawa natin kay Papa JC. Ito yung ating tension rod. Tapos dito sa hulihan, ito yung takigawa natin na adjuster. Ito. Tapos etong spring is kinuha lang natin sa stock. So, di naman to kinakalawang. So, okay lang. Tapos yan, di nyo makikita, no? Kung dinugtong ba o sadyang ganyan yung design. Ganyan yung design niya. So, yan mga kabiker, sobrang ganda, sobrang lupet ng kinalabasan ng ating DIY. So, yan. Closer look. So, ito, stainless. Tension rod, tapos dito sa likod di nyo akalaing merong nut, no? Parang nakadugtong lang talaga dito. So, yan yung unang DIY natin mga kabiker. At yun na nga, sobrang happy at sobrang satisfied ako dito sa ating DIY na brake rod na parang hand lathe, pero yan, DIY lang pala, pero meron pa ring hand lathe. So, next mga kabiker is ito, bubuuhin natin. So, unang-una is itong mga body natin. Ito sila is nilinis, except lang dito sa mga
apakan. So ito is nilinis natin ng onte para maging presentable ulit, kasi medyo matagal na tong na-stock sa atin. Unang labas to, unang release ng MTB. Yan, so shoutout ulit kay Papa Pipoy, kay Boss Ping, sa mga malupitan yung nilalabas ng MTB. So ngayon mga kabiker is sorry, i-assemble natin to isa sorry, assemble natin to lahat at ipapakita natin kung ano yung mga pinagawa natin ng mga bolts para maging malinis yung ating MTV rear shifter. So yon, unang-una ginamit natin dito sa ito is para sa gear side. Yan, so pag nakaganto is para sa gear side sa ibaba. Ito yung kanyang rod. Ako'y naghahanap pa sa Shopee kung meron bang gantong CNC rod. Ito is alloy lang. Kung wala, magpapagawa na lang tayo kay Papa JC, pero sana naman meron. So yun, umpisa natin dito sa gear side. So let's go. So yun mga kabiker, yung sa likod nito is stainless lang na Allen bolt. Tapos ito is alloy lang din. So dito yan, i-assemble natin ganyan. Tapos yung mismong shifter at yung kanyang ito, pedal. So ito is madumi. Hanap muna tayo ng pampunas. Yun, automatic. So yan, medyo madumi lang pero minsan lang to nagagamit, kaya di pa pud-pud yung kanyang design. So ito is dito yan. Next natin mga kabiker is yung kanyang mismong shifter. Dito, yung kanyang pedal. So hand tight muna natin. Dito sa kanyang pedal is nagpagawa ulit tayo kay Papa JC, hand lathe. Ito ay special length, 8x43 ata to, hindi exact na 45, para walang nakalabas dito sa likod. So ito ay hindi pala 6 pala, 6x43 o 6x44 ata, basta hindi to exact na 45. So dito to, andyan dito sa loob yan, para nakadetalye pa din. So ulit, hand tight lang natin to para pag mount natin dun sa mismong motor natin is i-fit lang natin na tama lahat. So dito is hand tight lang natin. Ayan. So swak na swak yan, walang nakalabas na thread sa likod. So next naman is dito sa kanyang mismong rod. Asan yung rod? Eto. So dito mga kabiker is gusto ko na matabunan to lahat kasi meron na siyang mga marking. So ang pinagawa ko kay Papa JC at kung nanonood talaga kayo, sorry, is dalawa yung design na pinapagawa natin. Ito yung spiral type, yan. Tapos ito yung Allen type na merong design. So dito is spiral type para hindi makita yung mga markings. So yan. Tapos etong rod. Tapos yung kanyang mismong nut. So eto mga kabiker is I guess mahaba lang ata. Ewan ko kung para dito ba to. Pero yun na nga,
Pero parang dito ata talaga to eh. So yun, parang need ko lang ng onting spacer dito. So hahanapan na lang natin to ng spacer. At eto, gusto ko talaga na merong nakalabas para kung sakali hindi to tatagos. So parang ganun na nga. Kasi ito naman is down tsaka up. So para pag up meron siyang limit na hindi talaga nakasagad pa itaas yung kanyang mismong pedal. So yan, hand tight pa rin natin. Wag na lang pala kasi kulang tayo ng spacer. So next mga kabiker is sa next clip. So yun, next naman natin mga kabiker, para sa detailing natin ng ating shifter. Sige, hand tight ko na nga lang to para mas maging malinis. So ayan, so ulit need tayo ng ang tawag dito, parang spacer dito banda para mas maging malinis. So yan. So dito sa ilalim is meron tayo handmade or hand lathe na gawa, Papa JC pa rin. Ito is spacer para sa ilalim dito, para dito yan. Yan. So meron ding mahaba ito mas mahaba yan. So nakadetalye pa rin yan. So ito is 8mm, tsaka yung gagamitin nating bolt is spiral type. So bakit nga ba spiral type? Kasi gusto nating maitago yung kanyang mga markings. So kita naman dyan meron ng mga markings yan. So para maitago yan, spiral type. So ilalagay lang natin yung eto, hand tight pa rin. So yan, swak na swak yan. Yung length nyan is swak na swak dun sa mismong chassis na paglalagyan nitong 8mm. So yan mga bossing. Yan. So eto, sobrang ganda din. Yan. Tapos yung nakatagong detalye dyan sa loob. So next is yung dito. Sorry. Dito ulit gusto nating maitago. So pinagawa natin ng parang malaki. So ito naman is concave pero somehow the same pa rin siya na design. Same lang ng size ng axle. So ewan ko kung magpapagawa ako ulit ng iba kasi para sa akin sobrang laki lang. Pero dito yan, dito yan. So ganyan yan dyan. So nakatago na rin yung mga markings yan. So kumbaga ganyan yung makikita nyo mga kabiker, ganyan. So, sobrang linis. So eto yung sa gear side. So next naman natin mga kabiker is dun naman sa brake side. So next clip, let's go. So yun na nga mga kabiker, meron pala tayong nakalimutan. Ito yung mismong connector papuntang pedal sa mismong makina. So meron din tayong pinagawa kay Papa JC na spacer. Ito 10mm yung length, kagaya dito mga kabiker, same dito. Tapos yung bolt natin is Allen type. Tapos dito rin naka Allen type na rin to. So ito is connected to dito mga kabiker. Ganito, parang ganito ata. Yan, ganito. Yan. So ito is swak na swak din yung length. So yan, walang nakalabas. So ito lang yung medyo mataas mga kabiker, pero hahanapan pa to natin ng spacer dito sa gitna para maging ganyan na lang yung distansya. So ito yung kabuuan ng ating
MTB shifter na merong mga hand lathe na details. So, sobrang ganda yan mga kabiker. So, ngayon is doon naman sa kabila. So, dito sa kabila mga kabiker is meron tayong DIY. Yung ating brake light. Ito. Function to. Naka-function. So, ganyan. So, ito is ginamitan natin ng round head na Allen. Ito is holder ng busina. Ito yung stock. Tapos, dinugtungan lang natin ng wirings para mas maging mataas to. So, sisimulan ulit natin dito sa kanyang apakan. So, same lang. Stainless. Allen type. Tapos, yung kanyang spacer. Tapos, ito naman yung kanyang lever. So, ganyan to. Yan. So, ulit, hindi ko pala ito nalinis. So, magic punas. Yan, dito lang sa likod natin pupunasan. Kasi ito, di naman medyo madumi. Maalikabok lang. So, shoutout nga pala sa girlfriend ko na sobrang supportive. So, yan, shoutout kay Janina Blaze Electona, soon to be nurse. At yan, sobrang supportive ng girlfriend ko. Pati ngayon, nasa likod siya ng camera, sobrang supportive. Walang ibang magawa kundi magdisturbo. So, eto siya mga kabiker. Yan. So, hand tight ulit. Kasi, i-fix natin to pag nasa motor na. Yan. So, next clip mga kabiker is dito sa ating brake light switch. So, ngayon mga kabiker is same dun sa kabila. I-hand tight lang natin to. At i-fix lang natin to soon pag nasa motor na. So, same din to sa kabila na special yung length. So, wala yung nakalabas. So, next is dito sa brake light natin. Ito, spiral para maitago natin yung mga markings. Tapos, meron tayong 23mm na spacer. Gawang hand lathe by JC Garage pa rin yan mga kabiker. So, dito yan. So, sobrang swak yan mga kabiker. Tapos, yung spring is dito natin ilalagay. So, nakaganyan yan. Tapos, stainless na nut para mas malinis lang. Tapos, yan. So, na-adjust to mga kabiker. O para hindi mabibinat. So, na-adjust yan. So, ito is i-repaint na lang natin to. Lagyan natin to ng silver para pag naka-install na is malinis siya tignan. So, ganyan to pag naka-install. So, function ba to? Oo, magfa-function to. Yan, nabibinat. Ito yung tignan nyo. Yan, nabibinat. So, function yan. So, next naman natin mga kabiker is dito sa ibaba. Same pa rin. Tulad dun sa kabila. Spiral type para makaber yung mga markings. At dito sa kabila mga kabiker is hindi mataas yung kanyang spacer. So, eto lang. Ganito kahaba lang. So, install natin. Ayan. So, ganyan to pag naka-install. So, ulit, ito is hindi ko finix. So, na-adjust to para hindi umipit dun sa mismong paglalagyan na itong spacer. So, ina-adjust ko yan onte. Nakaganyan. So,
yun. Eto ulit, re-repaint ko na lang to. Di ko napansin. Nakuha na pala yung mismong paint niya. So, dito, same lang din sa kabila mga kabiker. Dalawa yung ating malalaking nut. Concave style. Tapos dito yan. So, nakatago pa rin yung markings. So, yan. Ganyan. At last but not the least, para sa detailing ng ating MTB shifter is yung kanyang holder ng rod. Eto. Gawa pa rin to kay Papa JC. Sobrang ganda niyan mga kabiker. Sobrang detalyado. Yan. So, eto, spiral pa rin. Spiral. Tsaka dito sa kabila. So, lalagay natin. Yan. Nakaganyan yan. Tapos, eto. Tapos, yung ating DIY na brake rod. So, try natin install yung ating malupitang DIY na brake rod. Yan. So, di halata na hindi to hand-lathe or handmade, pero sobrang ganda. So, ganyan siya mga kabiker. Yan. So, yan. Okay na yung ating shifter. Detalyado na. At sa next episode ko na lang ipapakita yung installation. Ito medyo short video lang ata to, pero yun, salamat sa mga nanonood, sumasabaybay. Ewan ko anong Tagalog dun, basta yun, galing from episode 1 until episode 5 eto. So shoutout sa inyong lahat dyan. Kay Isaiah Fred, shoutout sa iyo bossing. Kay Aldrich Ang, shoutout. Kay Kurt, sa lahat ng Southside, lahat ng mga zone, shoutout sa inyong lahat. At sa mga solid natin na kabiker dyan, shoutout sa inyo. Shoutout sa Hampas Lupa Finest. Shoutout sa inyong mga Papa JC, Papa RBC. At yun, next episode natin is detailing pa rin. At malalaman nyo yan sa ating episode 6. So, konting montage. At dito ko natatapusin yung vlog. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe. At i-click na rin yung notification bell. This is Bike Builds PH. This is episode 5 ng ating rebuild series. Thank you so much sa lahat ng mga kabiker dyan. Peace!